Hello, welcome to um, Unicorn Princess Tarot. This is for um, air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Take only what resonates, guys. Hindi to magre-resonate sa lahat. For personal reading, yung tarot reader, search nyo na lang siya sa Facebook. By the way, magbibigay siya ng free na personal reading. Kukuha siya mula dito sa ating channel. Kasi malapit na yung birthday niya sa October. Sa October niya gagawin niya ang pamimili na yan. Dito sa ating channel. Ayan. Sana nakasubscribe ka na. At doon sa ating, at sa kanyang page or sa kanyang group, mamimili siya ng tig-10. Yan, mula sa mga channels natin at doon sa, sa kanyang group. Sana ikaw yung maswerteng mapili, Kung gusto mo naman, pwede ka naman magpabook naman talaga ng personal reading sa kanya. Okay. Let's start. This is for air, sign, Gemini, Libra, Aquarius. Wait lang, may susulat lang ako. By the way pwede kang hindi makarelate. Normal yon kasi hindi naman to personal reading. Pero kung hindi ka makarelate, okay lang. May next readings pa naman. Kung makarelate ka naman, pwede namang hindi 100%. Kunin mo lang yung mga magre-resonate sa'yo. Air sign. Yeah. If you are this person who is already successful, alam mo naman yun Alam mo naman kung ano na yung mga na-accomplish mo sa buhay mo. So, I can see you as a very successful. Hindi man very, pero sa pananaw ng iba, very. Maybe sa pananaw mo, hindi pa very successful. Hindi pa masyado, kumbaga, hindi pa masyadong successful. Pero sa iba, para sa kanila, very successful ka. Kagusto-gusto ka talaga With the faith. There's this person na pinapanalangin na magkaroon ng isang katulad mo. This person really do loves you. The Ace of Cups. Ang energy niya is the King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Energy lang yun, guys. Hindi yung mismo zodiac sign niya. Maybe someone who loves business or someone who is ito yung parang tipong maraket na tao. Or maybe teenager pa lang siya. Or pwedeng bata pa lang siya. May racket na siya. Or marunong na siya rumaket. Nagbibenta ng kung ano-ano. That's the energy of that person. Kung hindi ito yung person mo, I feel like this is not your reading. Kasi high chance talaga itong taong to madiskarte. Noon pa man din. Kabataan pa lang niya madiskarte. So, mahilig na siya. O yung simpleng pagsali-sali sa networking. For me, nakukonsider ko yun as business-minded. Pwede ganun. Merong part sa kanya na business-minded siya. Kasi, yung mga ganun, nakikitaan niya ng potential. So, mako-consider natin na humahanap talaga siya noon pa man ng diskarte. Okay? Sabihin na natin, itong person na to nananalangin na magkaroon ng isang katulad mo. Kasi hindi siya na-attract sa itsura actually. Hindi siya na-attract. Especially kung madalang ka magsuklay. Nakakita ko ng gano'n. I don't know, but babae man or lalaki, guys, LGBTQIA+ are welcome. So, especially if you are that person, madalang ka magsuklay. Magsuklay ka man, yun ay dahil pagkaligo mo, kailangan mo magsuklay. So, magsusuklay ka. Diba? Pwedeng ganun. Or, maybe hindi pa nga, diba? Hayaan mo na lang na pagkatapos matuyo ng buhok mo mula sa pagkakabalunbon, diba? Tapos, tatanggalin mo siya sa pagkabalunbon. Minsan, okay na lang, hayaan mo na lang mo siya matuyo. Pwedeng may ganun. Kasi ito, ang energy is madalang magsuklay. And then yung iba, pwedeng mas gusto nila yung nakatali. Or kung hindi man, maiksi yung buhok, clean cut. Kung lalaki. Kasi, hindi siya masyadong nilalaanan ng oras sa pagsusuklay. Especially if that is you, this could be your reading. I don't know, but mostly kasi ng kilala kong tao na successful financially and also talagang
Ito yung self-made millionaire. Yung sila mismo yung gumawa ng pagka-milyonaryo nila. Or, basta mga successful na tao. Usually sa kanila talaga. Hindi masyado nagpe-pay attention sa mga maliliit na, alam mo yun, pangkain ng oras. Na hindi mo naman siya masyadong kailangan. Yung, kaya mo pa naman magtrabaho nang hindi ka masyadong nagsusuklay. Nagigets mo? Meron kasi yung iba nilalaanan ng oras yan, yung pag-aayos, yung gano'n. Sa halip na mas marami na sila nagawa, hindi, nag-aayos pa rin sila, naglilinis, ganyan. So, ikaw, maybe, if that is you na medyo, wala ka masyadong pakialam sa itsura ng buhok mo. Hindi sa itsura mo. Hindi rin para sa lahat to, but I don't know, yung iba may kinalaman sa kilay, pwedeng hindi masyadong tubo yung kilay mo. Manipis yung kilay, or what. This could be a read. Pero kung makapal ang kilay mo, wala akong magagawa dyan. May mga hint lang na ipinapakita sa akin. Kasi, ang nakuha ko dito is, it feels like a personal reading. Yan. Kaya medyo detalyado yung mga message na ipinapakita. Yan. Or someone who really believes in cross or rosary, especially rosario. Pero okay lang kahit hindi ka katoliko, so wag mong kunin yun. So anyway, yeah. Pinapangarap ka ng taong to. Kasi hindi naman siya sa itsura mo nakatingin siya sa kagalingan mo, sa diskarte mo sa buhay, sa success mo. Hindi siya mukhang pera ha, don't get me wrong. Hindi siya mukhang pera. Na kaya niya nakikita ka na successful ka and then na gusto niya ng katulad mo kasi wow, ang galing, parang sana ako magkaroon ako ng ganyang kapartner na may pera. Hindi naman sa ganon, pero maybe dahil ikaw ay kahanga-hanga talaga. Yun lang. Anyway, mahal ka nitong taong to. Nagdadasal siya ng isang katulad mo. So, ang dami kong message na nasabi doon pa lang, no? Tell me more for ear sign. Tell me more for ear sign. Tell me more for ear sign. The Hanged Man, 7 of Coins, the 3 of Wands, King of Swords, Six of Swords. Nakikita natin naka-move on ka na from this person. But ang weird, ang energy is naka-move on but still waiting. Pero for now, ang focus is pera. May nakikita akong something to do with inventory, products. Take only what resonates. So, ayun, kasi yung iba nga more on business. Yung nakukuha ko, self-employed. So, pwede may mga ganun. You're organizing your, yung products mo or yung stuff mo. Kung ano man yung binibenta mo or what. If you're a self-employed. Pero I can see your time being managed well. Maganda. 3 of Wands. Alam mo, more like ito yung energy mo. Hindi ko naman nakikita iniisip mo itong taong to. Naaalala. Part of you is nami-miss or gusto mong makita. Pero mas ang tingin mo is yung future sa sarili mo. Kasi naka-move on ka naman naaalala mo siya. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka pa okay. Okay ka na actually. And sa ngayon pa nakikita ko yung connection ninyo na mamahinga. Alam mo yun. Walang anything na na nangyayari sa connection na ito. By the way, nakakita rin ako ng injury sa binti. Binti na area or tuhod na area. Basta something sa legs, pababa. This could be a reading. So, kung na-injury ka na sa mga ganyang parts, this could be a reading. Kung hindi man ikaw, might be your person.
Pwede may kinalaman sa sasakyan. Yung injury na yun. Ayun. So, wala akong masyadong masabi kasi yung energy mo is like, yes, especially with the King of Swords, this is you. Kung ano na lang muna dapat ka-stressan sa buhay, doon na lang muna. That's you, air sign. Hindi ka nagpo-focus sa taong to. Focusing on new beginnings. That's your energy. So, how about in the future? Anong naghihintay sa air sign? Ace of Swords, Five of Swords, King of Coins, and the Nine of Swords. Bottom of the deck is the Ace of Pentacles or Ace of Coins. Tapos may lumipad na card which is the Star. Inom lang ako saglit, guys. Okay, so actually ang nakikita ko dito I feel like medyo magkakaroon ka ng problem regarding sa mga bagay na gusto mong maabot. But, there's an angel number by the way. Meron pa pala tayong Ace of Wands. Hindi ko napansin. Angel number 1111. This could be a twin flame or soulmate reading. Ikaw yung runner ngayon. Ikaw yung runner. Sa connection na ito. If this is a twin flame connection, you are the runner here. In the future, by the way, if you are this person mahilig sa eyeliner or nag-eyeliner, this could be a reading. Or medyo singkit yung mata mo. Or medyo malamlam ba yun? Yung medyo parang malungkot. Pwedeng singkit or medyo malungkot. Alin na doon. So anyway, balik tayo. Ang nakikita ko dito is that ikaw yung lumalayo sa person mo. Hindi nagpapansin, hindi papakita. Hindi gumagawa ng any actions. It feels like nakasurvive ka sa sakit, sa past ninyo ng person na ito. And now, ikaw ito na parang malinaw na yung utak mo. And ang utak mo ngayon is nasa focus sa career, material things. Walang kinalaman sa connection ninyo or love. Okay? So, pagdating sa, I don't know if you're dealing with a seaman or nasa lahi nyo yung seaman. This could be a reading. Yeah, I can see a lot of money. Kung i-apply mo yon sa career mo, sa business mo, yung may kinalaman sa seaman or whatsoever, maybe this could help you para mag-grow ka. Ayan, yun yung nakikita natin. And also at the same time, pagdating sa person na kakonect mo in the future, wala nilalayuan mo siya. May problem ako nakikita dito regarding this new beginning. Please tell me about the problem here, the challenges here. We do have here the Emperor, the Seven of Cups. Marami kang kasi responsibilidad, pero marami kang gustong ma-achieve or makuha. Medyo maghihirapan ka lang. Kasi may mga, I can see money problems, Three of Swords sa Chariot. Meron ako nakikita na parang taong hindi naman masyadong nakakatulong sa'yo financially. But you have to, you have to take note na hindi mo siya pwedeng paghanapan kasi ganun talaga siya. Ikaw at ikaw talaga yung mag-handle ng situation or may finances
or may kinalaman sa pera, ikaw talaga yan eh. Ikaw yung magbibigay, or ikaw yung magpo-provide. I can see a lot of luho na pwedeng pagkagastosan mo in the near future. Ngayon pa lang, pwedeng it could lead into problems with regards to money. Pero hindi naman masyado. Saglit lang, hindi masyado. Hindi ko nakikitang magiging masyadong problem mo yon. Kasi nga, medyo nakukulangan ako ng action mula dun sa dapat tutulong sa'yo na in-expect mo. Hindi siya masyadong gumagawa ng action. I don't know. Nakaano na siya, nasanay na siya nakaano sa'yo, asa. Parang ganun. So anyway, that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.